Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 173. Lumang Tipan, 1 Kings alas 9:28, 1 Kings 10, 1 Kings 11:1-13. At limang nangyari sa pagsapit ng katapusan ng 20 taon, natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng 2 gusali, ang templo ni Yahweh at ang palasyo ng hari. Si Hiram, ang hari ng Tyro, ay nagbigay kay Solomon ng mga kahoy na cedar, mga kahoy na pino, at ginto, lahat ng hinanggad ni Solomon. Kaya binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. Lumabas si Hiram mula sa Tyro para tingnan ang mga lungsod na ibinigay sa kanya ni Solomon, pero hindi siya nasiyahan sa mga iyon. Kaya sinabi ni Hiram, "Ano ba itong mga lungsod na ibinigay mo sa akin, aking kapatid?" Kaya tinawag ni Hiram ang mga iyon na lupain ng Kabul, kung saan ganoon pa rin ang tawag sa kanila hanggang ngayon. Nagpadala si Hiram sa hari ng 120 talentong ginto. Ang sumusunod ay ang dahilan na ipinataw ni Haring Solomon na magtrabaho ang mga tao, upang itayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang sariling palasyo, upang itayo ang Milo at ang pader ng Jerusalem, at upang itayo ang mga tanggulan ng Hazor, Megiddo, at Gezer. Ang haring paraon ng Ehipto ay nagpunta at sinakop ang Gezer, sinunog niya ito, at pinatay ang mga taga-Canaan sa loob ng lungsod. Pagkatapos ay ibinigay ng paraon ang lungsod sa kanyang anak na babae, na asawa ni Solomon, bilang regalo sa kanilang kasal. Kaya muling itinayo ni Solomon ang Gezer at Beth-horon sa bandang ibaba, ang Balat at Tadmor sa ilang salupain ng Juda, at sa lahat ng mga imbakang lungsod na pag-aari niya, at mga lungsod para sa kanyang mga karwahe at mga lungsod para sa kanyang mga ngabayo, at anumang mga hinanggad niyang itayo para sa kanyang kasiyahan sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng mga lupain na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa lahat ng mga tao na natira sa mga Amo-aryo, sa mga Heteo, Perezeo, Havita at Jebuso, na hindi kabilang sa bayan ng Israel. Ang kanilang mga kaapo-apuhan na naiwan nila sa lupain, mga taong hindi lubusang napuksa ng mga mamamayan ng Israel, ginawa sila ni Solomon bilang mga sapilitang manggagawa, kung saan ganoon pa rin sila hanggang sa araw na ito. Gayunman, hindi ginawang mga sapilitang manggagawa ang mga Israelita. Sa halip, naging mga sundalo sila at kanyang mga lingkod, at kanyang mga opisyales at kanyang mga pinuno ng kanyang hukbo ng karwahe at kanyang mga mangangabayo. Ito ang mga pangunahing pinuno na namahala sa mga tagapangsiwa ng mga gawain ni Solomon, 550 katao, na nang-asiwa sa mga taong gumawa ng gawain. Lumipat ang anak na babae ng paraon mula sa lungsod ni David patungo sa bahay na itinayo ni Solomon para sa kanya. Kinalaunan, itinayo ni Solomon ang Milo. 3 beses sa isang taon na nag-aalay si Solomon ng mga handog na susunugin at mga handog pangkapayapaan sa altar na itinayo niya para kay Yahweh, nagsusunog ng insenso kasama nito sa altar sa harap ni Yahweh. Kaya tinapos niya ang templo at ginagamit na ito ngayon. Nagpagawa si Solomon ng malaking grupo ng mga barko sa Esion-geber, kung saan malapit sa Elet, na nasa dalampasigan ng dagat na pula, sa lupain ng Edem. Pinadalhan ni Hiram ang mga grupo ng barko ni Solomon ng mga tauhan, mga bihasang mandaragat, kasama ang mga sariling tauhan ni Solomon. Pumunta sila sa Ophir kasama ang mga tauhan ni Solomon. Mula roon ay nag-uwi sila ng 420 talentong ginto para kay Haring Solomon. Nang mabalitaan ng reyna ng Siba ang katanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ni Yahweh, pumunta siya para subukin si Solomon sa pamamagitan ng mga mahihirap na tanong. Dumating siya sa Jerusalem kasama ang isang napakahabang karawan, mga kamelyo na punong-puno ng mga pabango, maraming ginto, at maraming mga mamahaling bato. Nang siya ay dumating, sinabi niya kay Solomon lahat ng nasa loob ng kanyang puso. Sinagot ni Solomon lahat ng kanyang mga katanungan. Wala ni isa man na kanyang mga tanong ang hindi sinagot ng hari.
Nang makita ng reyna ng Siba ang lahat ng karunungan ni Solomon, ang palasyo na kanyang itinayo, ang pagkain sa kanyang hapag-kainan at mga tirahan ng kanyang mga lingkod at kanilang mga gawain at kanilang mga kasuutan, at saka mga tagasilbi niya ng inumin at ang paraan kung paano siya nag-alay ng mga handog na susunugin sa templo ni Yahweh, wala ng espiritu sa kanya. Sinabi niya sa hari, "Totoo nga, ang balita na aking narinig sa sarili kong lupain tungkol sa iyong mga salita at iyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang aking narinig hanggang sa dumating ako rito, at ngayon ay nakita ito ng aking mga mata. Wala pa pala sa kalahati ang nasabi sa akin tungkol sa iyong karunungan at kayamanan. Nahijitin mo ang katanyagan na aking nabalitaan. Pinagpala ang iyong bayan, at pinagpala ang iyong mga lingkod na palaging nasa iyong harapan, dahil naririnig nila ang iyong karunungan. Nawa ay purihin si Yahweh ang inyong Diyos, na nalulugod sa iyo, na siyang naglagay sa iyo sa trono ng Israel. Dahil walang hanggang minahal ni Yahweh ang Israel, ginawa kanyang hari, para gumawa ka ng katarungan at katwiran. Binigyan niya ang hari ng 120 talentong ginto at malaking halaga ng mga pabango at mga mamahaling mga bato. Wala nang mas higit pang halaga ng mga pabango tulad nitong mga ibinigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon ay kailanman na ibigay pa muli sa kanya. Ang mga barko ni Hiram, na nagdala ng ginto mula sa Ophir, ay nagdala rin mula sa Ophir ng napakaraming kahoy na algum at mga mamahaling bato. Gumawa ang hari ng mga haligi gamit ang kahoy na algum para sa templo ni Yahweh at para sa palasyo ng hari, at mga alpa at mga lira para sa mga mang-aawit. Wala nang mas madami pang bilang ng kahoy na algum ang dumating o nakita pa muli hanggang sa araw na ito. Ibinigay lahat ni Haring Solomon ang lahat ng maibigan ng reyna ng Siba, anuman ang hiniling niya, karagdagan sa mga ibinigay ni Solomon ayon sa kanyang maharlikang kabutihang loob. Kaya bumalik siya sa kanyang sariling lupain kasama ang kanyang mga lingkod. Ngayon ang timbang ng ginto na dumating kay Solomon sa loob ng 1 taon ay 666 na talento ng ginto, bukod sa mga ginto na dinala ng mga mangangalakal at mga negosyante. Lahat ng mga hari na taga-Arabia at mga gobernador sa bansa ay nagdala rin ng ginto at pilak kay Solomon. Si Solomon ay nagpagawa ng 200 malalaking kalasag na binalutan ng ginto. 600 siklo ng ginto ang napunta sa bawat isa. Nagpagawa rin siya ng 300 kalasag na binalutan ng ginto. 3 mina ng ginto ang napunta sa bawat kalasag. Inilagay ang mga ito ng hari sa loob ng palasyo ng kagubatan ng Lebanon. Pagkatapos ay nagpagawa ang hari ng isang malaking trono na gawa sa gereng at nilatagan ito ng pinakamataas na uri ng ginto. May 6 na baitang papunta sa trono, at ang likod nito ay may pabilog na tuktok. May mga dantayan ng bisig sa magkabilang gilid ng upuan, at 2 leon ang nakatayo sa tabi ng mga dantayan. 12 leon ang nakatayo sa mga baitang, isa sa bawat magkabilang gilid sa bawat 6 na baitang. Walang anumang trono kagaya nito sa alinmang kaharian. Lahat ng iniinumang tasa ni Haring Solomon ay ginto, at lahat ng mga iniinumang tasa sa palasyo ng kagubatan ng Lebanon ay purong ginto. Walang pilak, dahil ang pilak ay hindi itinuturing na mahalaga noong panahon ni Solomon. Ang hari ay may mga grupo ng barko sa dagat na pumapalaot sa karagatan, kasama ang mga barko ni Hiram. Isang beses sa bawat 3 taon ang mga barko ay nagdadala ng ginto, pilak, gerang, gayon din ng mga bakulaw at mga malalaking unggoy. Kaya nahijitin ni Haring Solomon ang lahat ng hari sa mundo sa kayamanan at karunungan. Sinadya ng buong mundo ang presensya ni Solomon para mapakinggan ang kanyang karunungan, na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Ang mga bumisita sa kanya ay nagdala ng pagpaparangal, mga sisidlang gawa sa pilak at gawa sa ginto, mga damit, mga armas, pampalasa, gayon din ng mga kabayo at mga asno, taon-taon. Sama-samang tinipon ni Solomon ang mga karwahe at mga mangangabayo. Mayroon siyang 400 na mga karwahe at 12,000 mangangabayo na inihimpil niya sa mga lungsod ng mga karwahe at sa kanyang sarili sa Jerusalem. Napakaraming pilak ang hari sa Jerusalem, kasing dami ng mga bato sa lupa.
Ginawa niyang sagana ang mga kahoy na cedar gaya ng mga punong sikamoreng igos na nasa mabababang lupain. Nagmamay-ari si Solomon ng mga kabayo na nanggaling sa Ehipto at Cilicia. Ang mga mangangalakal ng hari ay binili ang mga iyon sa kawan, bawat isang kawan ay may halaga. Ang mga karwahe ay binili sa labas ng Ehipto sa halagang 600 siklo ng pilak bawat isa, at mga kabayo ng 150 siklo bawat isa. Pagkatapos karamihan sa mga ito ay ipinagbili sa lahat ng mga hari ng mga Heteo at Erameo. Ngayon nagmahal si Solomon ng maraming dayuhang babae, ang anak na babae ng Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidomita at mga babaeng Heteo, mga bansang nauukol kung saan sinabi ni Yahweh sa bansang Israel, huwag kayong pupunta sa kanila para mag-asawa o ni isa sa kanila ay pupunta sa inyo, dahil tiyak na ibabalang nila ang inyong puso sa kanilang mga Diyos. Pero minahal ni Solomon ang mga babaeng ito. Nagkaroon si Solomon ng 700 maharlikang asawa at 300 iba pang kinakasama. Inilayo ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Dahil noong tumanda si Solomon, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang Diyos, ang kanyang puso ay hindi niya lubos na isinuko kay Yahweh na kanyang Diyos, gaya ng kanyang amang si David. Sinunod ni Solomon si Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio, at sumunod siya kay Milcom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Gumawa si Solomon ng kasamaan sa paningin ni Yahweh, hindi siya lubusang sumunod kay Yahweh, tulad ng nagawa ng kanyang amang si David. Pagkatapos nagpatayo si Solomon ng isang dambana para kay Samos, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng Moab, sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, at para din kay Melek, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Nagtayo rin siya ng mga dambana para sa lahat ng kanyang mga dayuhang asawa, na nagsunog ng mga insenso at nag-alay para sa kanilang mga Diyos. Nagalit si Yahweh kay Solomon, dahil tumalikod ang kanyang puso sa kanya, na Diyos ng Israel, kahit na nagpakita sa kanya ng 2 ulit at nag-utos sa kanya tungkol sa mismong bagay na ito, na hindi siya dapat maglingkod sa ibang Diyos. Subalit hindi sinunod ni Solomon kung ano ang inutos ni Yahweh. Kaya sinabi ni Yahweh kay Solomon, dahil nagawa mo ito at hindi mo sinunod ang aking tipan at aking mga alituntunin na inutos ko sa iyo, tiyak na pipalasin ko ang kaharian mula sa iyo at ibibigay ko ito sa iyong lingkod. Subalit, alang-alang sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang ikaw ay nabubuhay, pero sisirain ko ito sa kamay ng iyong anak na lalaki. Gayunman, hindi ko sisirain ang buong kaharian, ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak alang-alang sa aking lingkod na si David, at para sa kapakanan ng Jerusalem, na aking pinili. Bagong Tipan, Acts 15:1-21. May ilang mga lalaki na bumaba galing sa Judea at nagturo sa mga kapatid na nagsasabi, maliban na kayo ay magpatuli mula sa kaugalian ni Moises, kayo ay hindi maliligtas. Nang nakipagharap at nakipagtalo sa kanila sina Pablo at Bernabe, nagpasya ang mga kapatid na sina Pablo, Bernabe, at ang ilan sa kanila ay kailangang pumunta sa Jerusalem, sa mga apostol at sa mga nakatatanda patungkol sa mga pinagtatalunan nila. Kaya sila, na pinadala ng Iglesia ay dumaan ng Phoenicia at Samaria at ipinahayag ang pagbabalik loob ng mga Gentile. Nagdulot sila ng lubos na kagalakan sa lahat ng kapatid. Nang dumating sila sa Jerusalem, sinalubong sila ng iglesia, ng mga apostol at ng nakatatanda, at ipinahayag ang lahat ng mabuting ginawa ng Diyos sa kanila. Ngunit ilan sa mga kalalakihan na nanampalataya, nakabilang sa pangkat ng mga Pariso ay tumayo at nagsabi, kinakailangan na sila ay matuli at utusan sila na sundin ang kautusan ni Moises. Kaya nagtipon ang mga apostol at nakatatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, alam ninyo na hindi pa nagtatagal ay pumili ang Diyos sa inyo, na sa pamamagitan ng aking bibig kailangang marinig ng mga Gentile ang salita ng Ebanghelyo, at manampalataya. Ang Diyos na nakakaalam ng puso ay nagpatutuo sa kanila,
Ibinibigay sa kanila ang banal na espiritu, katulad ng ginawa niya sa atin, at wala siyang tinangi sa atin at sa kanila. Ginawa niyang malinis ang kanilang mga puso sa pamamamagitan ng pananampalataya. Ngayon bakit ninyo sinusubukan ang Diyos, na dapat kayong maglagay ng pamatok sa leeg ng mga alagad na kahit ang ating mga ama o maging tayo man ay hindi kayang makadala? Ngunit naniniwala tayo na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, katulad nila. Nanatiling tahimik ang mga tao habang nakikinig kay Bernabe at Pablo na ibinabalita ang mga tanda at himala na ginawa ng Diyos sa mga Gentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos nilang tumigil sa pagsasalita, sumagot si Santiago, na sinasabi, "Mga kapatid, makinig kayo sa akin." Sinabi ni Simon kung paano unang tinulungan ng may mapagmahal ng Diyos ang mga Gentil upang kumuha mula sa kanila ng mga tao para sa kanyang pangalan. Sumasang-ayon dito ang mga salita ng mga propeta, katulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako ay babalik, at itatayo ko muli ang tolda ni David na bumagsak, aayusin ko at itatayong muli ang mga guho nito, upang ang mga natitirang mga kalalakihan ay hanapin ang Panginoon, kasama ang lahat ng mga Gentil na tinawag sa aking pangalan. Ito ang sinasabi ng Panginoon, na siyang gumawa ng mga bagay na batid sa nagdaang kapanahunan. Kaya, ang opinyon ko ay dapat huwag nating gambalain ang mga Gentil na nagbalik sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na dapat silang lumayo sa karumihan ng mga Diyos-Diyosan, mula sa sexual na imoralidad, at mula sa mga binigti at sa dugo. Mula sa mga nagdaang salinhali may mga tao na nagpapahayag at nagbabasa ng katuroan ni Moises sa sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Mga awit, Psalm 77 is the 1-9. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, na may pagpapakumbaba dahil sa karunungan ng iyong salita. Tulad ng pagkakaloob ng malaking kayamanan kay Solomon ngunit siya ay nahulog sa tukso. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong gabay sa aming mga hangarin at manatiling matatag sa pananampalataya. Tulad ng unang iglesia na humarap sa mga alitan, bigyan mo kami ng pagkakaintindi sa aming mga desisyon at pagkakaisa sa aming mga puso. Panginoon, naway kami ay tumawag sa iyo sa aming paghihirap, na nagtitiwala sa iyong katapatan at awa. Naway alalahanin namin ang iyong mga makapangyarihang gawa habang kami ay humaharap sa mga hamon, at hayaang ang iyong kalooban ang gumabay sa aming mga landas. Naway matupad ang iyong kalooban magpakailanman. Amen.